shawl na to, ang sabi ni Stefano, nakuha niya to kay Adriana. Maaring si Adriana ang anak ko. Isang Paulina Valdez ang kasama ninyo sa aksidente. Siguro naman napaniwala ko na si Carl na ako yung babaeng kasama niya sa aksidente. Alam mo, sa tingin ko, hindi pa matatapos ang problema mo. May natatandaan ka ba sa shawl na to? Sorry pero wala akong natatandaan eh. Hindi ba yan kay Adriana? Baka naregalo mo sa kanya. She wants to play it that way. Ginugulo niya ang asawa ko. Isasama ko ang asawa niya sa gera. Kung gusto mo, kaibiganin mo muna si Adriana. Para mabungkal mo ang mga sikreto nila sa buhay. Kung may problema ka, ako harapin mo. Bakit ba ang tita Natalia mo ang pinag-iinitan mo? Because I hate her! Isang araw masusurpresa na lang yun. Magsusolo na ako. Kaya ko naman siguro bayan ang sarili ko eh. Stefano, masama lang loob mo kaya mo nasasabi yan. Isa pa yung Natalia na yan. Kahit anong gawin niya, hindi ko talaga matatanggap yun. Pero baka nakakalimutan mo. Pinakasalan pa rin siya ng daddy mo. Kaya wala ka namang gagawa doon. Brad, sir, anong oras ba nagsasarado yung clinic ni Dr. Natalia? 9 p.m. po, sir. 9 p.m.? Anong oras kaya sila lalabas? Kanina pa ako naghihintay dyan eh. Kliyente niya yung kapatid ko. Nakalabas na po, sir. Maaga nga po ngayon nakauwi si Doktora. Kanina pa? Opo. By the way, that bitch is inviting you for dinner. Really? Bakit daw? I don't know. Just don't matter. Gusto kong sumama sa'yo. Gusto ko siya makilala. Paano yan? Nagpalit pa naman ng number yung kapatid ko. Malamang magkasama yung dalawa. Magkaibigan yun eh. Saan ba nakatira si Doktora? Malamang nandun yun sa bahay. Sa Race and Space 1 po ang narinig ko eh, pero di lang po ako sigurado sa exact address. Sige, salamat na lang. Sige, sir. Giselle, anong ginawa mo? Tagal na namin yung gamit dito, tapos ikaw lang palang makakabasag. Ma'am, hindi ko po talaga sinasadya. Pasensya na po. Magagalit si Natalia kapag nalaman niya yan. Ayaw niya may nasisirang gamit dito. Straight to the point. May lakad pa ako. Ang asawa mo at ang asawa ko dating may relasyon. Tahimik na kami ni Natalia. Siguro naman, tahimik na rin kayo ni Carl. Sana. Pero ginugulo kami ng asawa mo. Pag
Pagsabihan mo siya, natigilan niya ang asawa ko. Baka ang asawa mo kailangan mong pagsabihan. Brad, pwede magtanong? Pwede po. Saan ba dito ang bahay ng mga Lustiko? Doon po sa kabila po. Sige, salamat. Apo. Rachel, Calvin, may nasirang gamit ang kaibigan mo. Calvin, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Natatakot ako baka magalit yung tita Natalia mo. Ano yan? Ha? Huwag mo nang problemahin. Mura lang naman yan eh. Kakausapin ko na lang si Tita Natalia. Papalitan na lang natin yan. Look, Georgia. Pwede naman tayo magtulungan. Yan ay kung gugustuhin mo. Hindi ko kailangan ng tulong. Paulina, you don't know me. Ayoko nang iniinsulto ako. At ayoko rin ginugulo ako. May sasabihin ka pa? Thank you for your time. Ang dami nating hinandang pagkain, pero wala pa yung mag-aama ko. Oo nga po, ma'am. Si Adriana nga pala. Salamat, Stefano. Good evening ho. Salamat, Calvin, ha. Ayoko lang kasi mapalpak sa tita Natalia mo eh. Baka kasi matanggal ako sa trabaho ko dahil lang doon sa nabasag ko. Buti na lang nandyan ka. Wala yun. Mura lang naman yun eh. Basta, para sa'yo. Kahit anong, malakas ka yata sa akin. Pasensya na nitong mga nagdaang araw, ha. Marami lang kasi akong iniisip eh. Sa totoo lang, apektado pa rin ako sa sinabi ng nanay na naampun lang ako. Kung hindi ka sana pinamigay ng tatay mo sa Paulina na yon, di dapat. Paghahanda kita sa nalalapit mong kaarawan. Ikaw dapat ang kasama ko. At hindi yung petlat na yun. Kaya nga importante sa akin tong trabaho ko. Baka mabawasan yung galit niya sa akin. Bakit di mo siya kausapin? Siguro naman may intindihan niya kung tatanong mo yung ano yung totoo, di ba? Ano? Mauna na ako. Salamat ulit. May gagawin na ako sa room ko. Ako nga ho pala yung nangulit kay Stefano na sumama dito. Gusto niya raw ho akong makausap. Salamat at dumating ka. Mabait naman po pala kayo eh. Akala
Akala ko po kasi ibang doktora na tayo ang aabutan ko rito. Adriana, kailan ka pinanganak? October 19 po. 1995. Pati birthday ni Giselle napunta sa'yo. Sana, anak. Sana tayong dalawa magkasama sa tunay mong birthday. Pasensya ka na. Naalala ko kasi bigla yung anak ko. Kung buhay siya, magkasing edad na kayo. Siguro ho, kasing ganda niyo rin ho ang anak ninyo. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Ayun po. Carl? Sir. Matigas din talaga ang ulo mo. Bata ka no? No? Ewan ko sa'yo. Sana hindi totoo yung kutob ko. Ano pong kutob niyo? Mamahalang kayo niyang Calvin na yan, ano? Lo, hindi po. Magkaibigan na po kami. Magkaibigan. Paluluhain ka lang yan. Adriana? Dad, anong ginagawa mo rito? Carl, umalis na kayo. Baka dumating si Giorgio. Bakit kayo nagpunta sa bahay ni Stefano, Dad? Ako ba talaga yung pinuntahan niyo doon? O baka naman si Doktora Natalia ang pinuntahan niyo? Dad, answer me. Kanina pa kayo hindi umiimik dyan eh. Ano ba talaga, Dad, ang problema? Parang ang dami ko pang dapat malaman tungkol sa inyo eh. Adriana, unawaan mo ako. Sasagutin ko yung mga tanong mo, pero hindi ngayon. Pero kailan, Daddy? Bakit hindi niyo ba magawang masabi sa akin ngayon yan? Ano bang problema, Dad? Dahil magulo pa. Hindi ko naiintindihan ang mga pangyayari ngayon. Mas mabuti pa yung wala kang alam. Halika na, nihintay ka na ng mami mo sa loob. Wala akong balak na maglihim sa'yo, Giorgio. Oo, inaamin ko. Pinakiusapan ko si Christy na kausapin niya si Carl. Inimbita ko si Adriana na pumunta dito. Pero hindi ko inaasahan na darating si Carl. Hindi mo na dapat ginugulo si Carl. Nananahimik na sila. Hindi ko siya ginugulo. May mga bagay akong kailangan malaman. Ay, i-lock mo doon yung pinto pag-aakit ka na. Tulog na ako. Nay. Ano? Gusto ko lang po sana malaman kung totoo po yung sinabi ninyo.
Naampon lang ako. Tigilan mo nga ako, Giselle. Gusto ko na magpahinga. Giorgio, ilang beses na merong nagpapadala ng regalo sa akin. Nung una, music box. Pangalawa, sunog na sapatos ng bata. Pangatlo, litrato ng bata. Hindi ko alam kung yun yung anak ko. Dahil hindi ko naman alam kung kanino nanggagaling to. Nararamdaman ko. Buhay ang anak ko, Giorgio. At gusto kong malaman kung may alam si Carl. Hindi ka na dapat nakikipag-ugnayan kay Carl. Hindi to tungkol sa amin dalawa. Tungkol to sa nawawala kong anak. At hindi mo ako mapipigilan. Gagawin ko ang lahat para makita ko ang anak ko. Hindi mo alam kung anong pwede kong gawin kay Carl. Nagpunta si Carl sa bahay niyo? Bakit niya ginawa yun? Hindi kami nakapag-usap. Natakot ako na baka abutan siya ni Giorgio. Kaya pinaalis ko kagad sila ni Adriana. Sinabi mo kay Giorgio? Alam niya na inutusan kita para kausapin si Carl. Nararamdaman ko. Buhay ang anak ko, Giorgio. At gusto kong malaman kung may alam si Carl. Hindi to tungkol sa aming dalawa. Tungkol to sa nawawala kong anak. Kamusta ang bata? Stable na po siya, sir. Naikwento na sa akin Tita Claudia nangyari. Hindi mo makukuha sa akin si Natalia, Carl. Hindi ko hayaang sirain mo ang pagmamahalan namin ni Natalia. Paano niya nalaman? Hindi ko alam. Baka si Paulina. Pero mabuti na rin yun. Dahil sinabi ko na rin kay Giorgio na inimbita ko si Adriana. At dumating sa bahay si Carl. Nakaka-tense naman yung kwento mo. Alam ko, tama ang kutob ko. Si Adriana yung anak ko nawawala. Hindi ba yun yung Stefano? Yung model stepson ni Natalia. Pero Natalia, hindi pa naman tayo sigurado dyan sa kutob mong yan. Sigurado ko, Christy. October 19, 1995, ang birthday ni Adriana. Yun yung araw na naaksidente kami ni Carl. At nanganak ako. Si Adriana ang anak ko. Anong balak mo ngayon? Nakina Paulina at Carl ang anak mo. Mahirap yata yun. May pagagawa ko sa'yo. Si Carl Marciano. Ang asawa ni Paulina Valdez Marciano.
siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho.